Who do you think is the most powerful person in this world? Sa tingin niyo po, sino ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo? Maaaring ang isasagot niyo, ang presidente, maaaring ang isasagot ng iba, mga politiko, mga general, nasa military. Maaaring ang isasagot din po ng iba, mga mayayaman, may pera. Maaaring ang isasagot niyo din ay yung mga matatalino, yung mga nag-aral. Pero alam niyo po ba, kung sino ang isang pinakamakapangyarihan tao sa mundo? Yes, these people may be powerful in the standard of the world. But who is the most powerful in the eyes of God? It is the person that who trusts Him and prays for others. Yes, they may be important. Oo, mahalaga po ang mga taong matalino, may pera, may kapangyarihan. Pero sa mata ng Diyos, sa tingin ng Diyos, isa sa mga pinakamakapangyarihan ay ang mga taong walang tigil, nananalig sa Kanya, nananalangin at nagdarasal. And who is the most blessed person? Sino po sa tingin niyo pinakamapalad na tao? Hindi lang po yung mga taong pinipili nilang maging masaya sa gitna ng kanilang mga pagsubok. Pero tandaan niyo po ito, pinakamapalad na tao ay yung nagdarasal para sa pangangailangan ng iba. Kailan po kayo nagdarasal sa loob ng misa? Sigurado po sa panahon po ng consecration. Di po ba? Pati din po ako. Lalong-lalo na nung natapos po akong pare, nung na-ordain ako, alam ko naman po na pag tinataas ko ang hostya, ang kopan, chalice, lahat ng tao tahimik, nagdadasal na nanalangin para doon sa kanilang mga hiling, para sa kanilang mga panaginip, para sa kanilang mga plano. Pero naging ugali ko na po, magsimula nung naging pari ako, dahil aware po ako, conscious ako, pag tinataas ko ang tinapay, ang alak, nananalangin ng mga tao, nang pinagdarasal ko po, hindi para sa akin. Alam niyo po kung ano yung laman ng dasal ko, pag tinataas ko, yung hostya, yung alak, ito po. Sinasabi ko sa Panginoon, Lord, may their prayers be answered. Pag tinaas ko yung kopa, ganun din po yung pinapanalangin ko. Panginoon, pakinggan niyo po ang panalangin ng mga anak niyo. Panginoon, sagutin niyo po ang dasal ng mga nagtitiwala at nananalig sa inyo. Every time I pray for others, sa tingin ko po, yung panalangin kong yun, nagmimilagro, naghihimala. Kasi napakarami na po nang lumapit sa akin, papasalamat, dahil meron silang hiniling pinagkalob ng Diyos. Hindi po ako ang nagbigay nung hinihiling nila, kung hindi ang Panginoon. Kamakailan lang po, meron pong lumapit sa akin, nagpapasalamat, pumasa sa board exam, nakailan na rin pong take. Isa po sa kinatutuwa ko, nasabihin ko po, na meron na naman pong nabuntis. Muli po, hindi po sa akin yung bata. Pero napakatagal na po na nananalangin. Dahil alam naman po natin na isa sa mga nangungumpleto para maging masayang pamilya ay yung magkaroon ng supling itong mag-asawa. Patuloy po ako sa pagdarasal. Kaya nga po, ito yung naging mission ko. Ito yung bukasyon ko. Papasalamat po ako sa Diyos na available po ang internet, ang YouTube, social media para ang blessing ng Panginoon ay lalo pang kumalat at marami ang mas mabasbasan. Po kayo mag-alala. Kasama niyo po ako nananalangin. Hindi ko man po kayo kakilala, hindi ko man po kayo nakikita. Yan po yung aking pinagdarasal sa loob ng misa. But why not try? Instead of asking the Lord for what you need, try. Pray for the needs of others. You would see that as you bless others, you will also be blessed in the process. Amen? Remember that the most powerful prayer is when you lift it to God and when you pray for others. Makapangyarihan po ang nagdarasal. Po ba? Pero mas makapangyarihan pag tayo ay nagdarasal ng sama-sama. Huwag kayong mag-alala. Pinagdasal na kayo ng Panginoon. Kumapit ka lang, naniwala ka lang, patuloy ka. Subukan mo muna. Pagdasal mo ang iba at babalik din sa iyo yung iyong ginawa. Meron din nagdarasal sa iyo para ikaw ay mabasbasan din. Ang mabuting balita, lahat ng pagsubok, lahat ng pighati, mawawala din yan, matatapos din yan. At pagkatapos ng pighati, ng problema, darating ang ating Panginoon. Yan ang kanyang pinapaalala sa atin. Heaven and earth shall pass. What does that mean? Everything shall pass away. Lahat ng mga bagay lilipas
lalong-lalo na yung problema mo, lalong-lalo na yung dinadala mong mabigat sa iyong buhay. Napakagandang dasal na pwede mong ulit-ulitin habang kinakaharap mo ang iyong suliranin. Lilipas din ito. Mawawala din ito. Minsan, pag kumakaharap tayo sa isang problema, kala natin forever na to, no? Pero hindi. Ang ating forever ay ang kabutihan ng Diyos. Huwag niyo pong iisipin na forever yung problema mo. Ano ang tawag mo sa forever na problema? Anong tawag mo dun sa nararanasan mo walang tigil na sakit at bigat? Ang tawag po dyan ay impyerno. Pero alam niyo po kung sinong gumagawa sa impyerno? Hindi po ang Diyos. Hulaan niyo sino? Tayo. Kayo. Ikaw. Ang Diyos nga nililigtas tayo eh. Ang Diyos nga gusto niya maging masaya tayo eh. Yan ang dahilan bakit dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus came to save, not to allow us to suffer and die. Pero tayo pag walang tigil sa kakaisip, sa problema, ginagawa mo ang sarili mong impyerno dito sa mundo. Stop. Tigilan mo yan. Dahil hindi kagustuhan yan ng Diyos. Tigilan mo yung pag-iisip mo dyan sa problema. Ulit-ulitin mong sabihin, ulit-ulitin mong paniwalaan, lilipas din ang aking pagsubok, lilipas din ang aking problema. Mawawala din yan. This too shall pass. Tingnan nyo nga po, ang COVID, dati tigto 2,000, yung mga nahahawa, daily, araw-araw. Ngayon po, ang nasa tala, tigwa 1,700 na lang. Di po ba milagro yon? Anong nangyari? Paunti-unti nawawala. Biglang dumating, bigla din mawawala. May sakit, pero gagaling ka din. Ganyan din sa utang. Wala kang pera, pero magtiwala ka. Bibigay ng Diyos sa iyan. Malalampasan mo yan. Pray. Believe. Sabihin mo, ito din lilipas. But you really need to trust in the Lord. Yan ang napakagandang dasal. Pwede natin sabihin araw-araw na magpapalakas sa akin. Harapin mo ang iyong problema. Sabihin mo, mawawala ka rin. Lilipas ka rin. At sinong tutulong sa iyo? Walang iba kung hindi ang Diyos. What is the deepest desire of each family? Ano po sa tingin nyo yung nasa panaginip at pangarap ng bawat pamilya? Hindi po ba yung maging masaya lang ang bawat isa sa pamilya? Amen? Pag merong isa na hindi masaya sa pamilya, kahit na paano gustuhin ng ibang membro ng pamilya na maging masaya sila, hindi sila magiging masaya. Paano magiging masaya ang ibang membro ng pamilya kung merong isa sa kanila naghihirap, walang pera? Paano magiging masaya ang pamilya kung merong isa may sakit, may nararamdaman sa kanyang katawan? Paano magiging masaya ang pamilya kung merong isa naliligaw ng landas sa buhay? The happiness of the family depends on the happiness of all members of the family. Dahil ang pamilya, tandaan po natin, parang ding katawan yan. Ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. At sana matandaan po natin ito. Sana wag natin makalimutan ito. Sana wag po tayo maging insensitive o walang puso sa pinagdadaanan at nararamdaman ng bawat isa sa ating pamilya. Kung gusto mong maging masaya, dapat tignan mo muna, yung pamilya mo masaya ba? Kasi hindi ka magiging lubusan na masaya habang ang iyong pamilya naghihirap. Amen? Pero
ito din po ang gusto kong tandaan niyo. Kung para sa atin, ang gusto natin, maging masaya ang ating pamilya. Ano naman ang gusto, nais ng ating Panginoon, ng Diyos, para sa ating pamilya? Ito po, narinig natin sa Ebanghelyo. Mas mahalaga na ang pamilya ay sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Because how can a family be happy if they are not holy? We can never be happy if we are not holy. If you are holy, you will be happy. True happiness lies in being holy. Magiging kang tunay na masaya kung mabuti ka, kung banal ka. Sabi ng ating Panginoon, sino ba ang aking pamilya? Sino ba ang aking kamag-anak? Sino ba ang aking mga kapatid, ang aking ina? Sila yung mga sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Aanuhin mo nga ang pamilya kung ito ay hindi nabubuhay sa kagustuhan ng Diyos. Ano ang pamilya kung sila ay nabubuhay sa kasalanan? May halaga pa ba ang pamilya kung sila ay nakakasakit ng ibang tao? Kung sila ay nawawala sa tamang landas? Yes, each family would want to be happy. But remember, God wants our family to be holy, because in being holy, it is only then that we can be happy. Unahin natin ang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos at makikita natin, mararanasan natin na tayo ay hindi lang magiging masaya, tayo din ay magiging payapa. Nung po minsan, meron dumating din po nagpapatulong sa akin dahil ang kanyang kapatid na babae nagkaroon ng problema. Nahuli niya, nadiskubre niya, yung kanyang kapatid ay nakikiapid. Meron siyang iba kahit na meron din siyang asawa. At itong kinakasama niya, meron ding asawa, meron ding pamilya. At sabi niya, Father, tulungan niyo po yung kapatid ko. At alam niyo po, bilib na bilib ako dito sa babaeng ito. Kasi, di po ba? Pwede naman niyang pabayaan yung kapatid niya. Madalas naman, ganyan din yung nagiging sagot natin sa problema ng ating mga kapatid o mga ibang kamag-anak. Di ko problema yan. Problema niyo yan. Di po ba? Ganyan yung ating pag-iisip. It's none of my business. Pabayaan niyo sila. Pero bilib na bilib po ako dito sa babae. Kasi kahit na hindi niya problema, dahil kapatid pa rin niya, apektado siya at gusto niya itong kanyang kapatid magbago. Itong kanyang kapatid tumigil na sa kanyang pagkakasala. Kasi alam niya, nakakasira ng buhay ng ibang pamilya yung kanyang kapatid at pati din yung kanyang pamilya nasisira doon sa kanyang ginagawa. Kaya ako po, napakasaya ko. Kung narinig ko yon, kahit na nalulungkot ako, naririnig ko yung ganong problema. Kasi sabi ko, tingnan mo na, meron pa rin nagmamahal. Meron pa rin concern. At ito yung totoong pamilya. Na pag alam mo merong problema, magtutulungan kayo, magsasama-sama kayo para mapabuti ang bawat isa. That is why, my dear friends, please, do not only pray for the happiness, the success of your family, but please include in your prayers the holiness, the fidelity, and the goodness for your family. Pagdasal po natin ang ating mga pamilya. Hindi lang yung maging mayaman sila, maging matagumpay sila, maging masaya sila. Pero sana naman ipagdasal din natin, naisin natin ng bawat isa sa atin sa pamilya, maging mabuti at banal. Dahil nga, hindi ka magiging masaya at payapa kung hindi ka mabuti at banal.
Walking streets lit by distant stars, lost in the electric hum. Eyes reflected in shattered glass, dreams buried in the past. Silent whispers through digital air, city breaths, we collide. Ghosts of neon trails, they haunt all these echoes we can't hide. We dance in synthetic lights, shadows of forgotten nights. We chase our endless tides, through neon dreams we glide. Fading footprints in the snow, hollows unwind, lost within our mind. All we feel is a light in the endless night. Secrets whisper true, a world of endless blue. Waking hand in hand, a love we understand. Lost within our mind, a love we leave behind. A promise in the night, bathed in silver